Sa ilalim ng madilim at punong bituing kalangitan, nakatayo ang marangya at matayog na gusali ng palasyo sa Demonic God Place. Isang mensahero ang naghatid ng ulat, na sinasabing naroon si Young Leader Sorayang at nais makaharap ang Demon Lord. Agad na ibinigay ang pahintulot, at inutusan na papasukin ang bisita ng walang pag-aalinlangan. Sa isang sulok, makikita ang maingat na pagbuhos ng likido mula sa bote patungo sa maliit na tasa. Ang malinaw at mabangong alak ay damaloy ng tuloy-tuloy. Sa isang maluwag at bukas na balkonahe, nakaupo ang Demon Lord sa isang mababang mesa, habang hawak ang kanyang tasa. Sa kanyang tabi ay nakapatong ang bote ng alak. Nang makita ang dumating, mahinahon siyang bumati sa pagdating ng bisita, habang ang liwanag ng mga bituin ay sumasalamin sa kanyang matatag at matalim na mga mata. Lumapit si Sorayang, nakasuot ng simpleng ngunit maayos na damit, at gumawa ng formal na pagbati gamit ang magkabilang kamay sa harap ng dibdib. Sa buong paggalang, ipinahayag niya ang kanyang pagkilala bilang Young Leader Sorayang at ibinigay ang kanyang pagpupugay sa harap ng Demon Lord. Sa harap ng mesa, napansin ng Demon Lord na hindi ang karaniwang 6 Heavenly Spirit Brew ang nakahanda, at binanggit ito ng may pagtataka. Ipinaliwanag naman ni Sorayang na ito ay tinatawag na Bamboo Leaf Green Liquor, at sinabing mabango at kaaya-aya ang amoy nito sa ilong. Sa ibabang bahagi ng balkonahe, makikita ang isang maliit na lawa na puno ng malalabong dahon ng lotus, habang ang malalaking isda ay dahan-daang lumalangoy sa ilalim ng malinaw na tubig. Inalok ng Demon Lord si Sorayang na sumali sa pag-inom, at agad na tumanggap si Sorayang ng walang pag-aatubili. Maingat na pagbuhos ng alak mula sa bote patungo sa tasa ni Sorayang, damaloy ito ng tuloy-tuloy at malinis, habang ang liwanag mula sa malayo ay tumatama sa makinis na ibabaw ng likido. Habang hawak ang tasa, nagtanong si Sorayang ng may paggalang kung hindi ba ito nakakaabala, dahil gabi na at huli na ang kanyang pagdalaw. Tinanong niya kung kailan karaniwang natutulog ang Demon Lord. Mahinahon at walang pag-aalinlangang sumagot ang Demon Lord na natutulog lamang siya kapag kailangan lamang. Sinabi ng Demon Lord na mahusay ang naging pagganap ni Sorayang sa seremonya ng paghirang bilang bagong pinuno. Idinagdag lamang niya na bagaman maganda ang naganap, tila masyadong simple at maliit lamang ang seremonya para sa ganitong mahalagang okasyon at mataas na posisyon. Sa pagpapakumbaba, sumagot si Sorayang na ang tagumpay ay hindi sa kanya lamang, kundi sa lahat ng mga kasamahan at miyembro na nagsikap at nagtulungan. Inamin niya na wala naman siyang ginawang espesyal, at ang tagumpay ay galing sa pagsisikap ng buong pangkat. Ipinaliwanag ni Sorayang na galing siya sa planning room ng military office. Tugon naman ng Demon Lord na alam niya ang lugar at ito ay isang tahimik at walang gaanong gana na bahagi ng gusali, kung saan kadalasang walang ibang gawain kundi mag-aral ng mga mapa at ulat. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na ipinakita sa kanya ang isang dokumento ng opisyal doon, na sinasabing may nakalap silang mahalaga at nakakaakit na impormasyon na nararapat malaman ng bagong pinuno. Habang nagsasalita, inilabas niya ang sulat at inabot ito. Inilatag ni Sorayang ang papel sa ibabaw ng mesa, at maingat na dumampi ang kanyang mga daliri sa nakasulat na mga linya. Matapos suriin ang ulat, nagtaas ng tingin ang Demon Lord, habang hawak ang kanyang tasa ng alak. Mahinahon niyang sinabi na naiintindihan na niya ang lahat. Ang Mount Hua sect ay nagdudulot na ng kaguluhan at gulo sa kasalukuyan. Sinabi ng Demon Lord na hindi bago ang ganitong gawain sa kanila, laging may ginagawang ganito ang nasabing grupo. Nagulat si Sorayang at nagtanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang mismong Mount Hua sect. Agad na umiling at sumagot ang Demon Lord na hindi, at may ibang mas malalim na ibig sabihin ang kanyang sinabi. Pinaliwanag ng Demon Lord na ang tinutukoy niya ay ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Ang mga mata ni Sorayang ay nanlaki ng bahagya habang naiintindihan niya ang tunay na paksa ng kanilang pag-uusap. Muling binanggit ng Demon Lord ang matagal ng pangarap at layunin ni Sorayang, ang tuluyang pagpuksa sa kapangyarihan ng Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress. Dahil si Sorayang ay opisyal ng itinalaga bilang Young Leader, nagpasya ang Demon Lord na ibahagi ang kanyang tunay na pananaw tungkol sa mga nasabing puwersa at sa paraan ng kanilang pamumuhay at pamamalakad. Habang nagkukwento, ipinaliwanag ng Demon Lord ang mga pangyayari mula sa nakaraan. Sinabi niya na 30 taon na ang nakalilipas. Noong pinili niyang maging mas tahimik at hindi masyadong makialam sa mga gawain sa labas, ang 10 sects at 5 great clans ay nasa kanilang pinakamalakas at makapangyarihang kalagayan. Ipinakita sa tanawin ang iba't ibang sagisag at simbolo ng mga makapangyarihang samahan noon.
Habang nagpapatuloy ang pagbabahagi ng kasaysayan, maingat na binuhusan ni Sorayang ng alak sa tasa ng Demon Lord. Sinabi niyang sa paglipas ng mahabang panahon, nagbago ang kalagayan at katangian ng mga makapangyarihang samahan noon, ang dating matibay na ugnayan ay unti-unting hamina habang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Itinaas ng Demon Lord ang kanyang tasa at humigop ng bahagya, bago ipaliwanag ang isa pang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Sinabi niya na ang palitan at pagbabahagi ng mga pamamaraan ng martial arts ay nagpapatibay sa kanilang lakas at galing, ngunit sa kabila nito ay nawala ang matibay na bigkis at pagkakaisa na nagbubuklod sa kanila noon. Tinanong niya si Sorayang kung alam ba nito ang dahilan kung bakit ito nangyari. Nag-isip ng malalim si Sorayang, at sa huli ay mahinahong nagtanong kung ang dahilan ba ay ang kilalang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Walang pag-aalinlangang sumagot ang Demon Lord na ito nga ang katotohanan, at kumpirmado ang hinala ni Sorayang. Sa isang alaala, inilarawan ng Demon Lord ang nasabing pinuno bilang isang ahas at makamandag na ulupong, kasing kasamaan ng isang imugi at kasing tuso at madaya ng isang nine-tailed fox. Idinagdag pa niya na ang mga namumuno sa iba't ibang sekta at angkan, na dapat sanang maging simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa, ay unti-unting nabago ng impluwensya ng taong ito. Patuloy ang paliwanag habang hawak ang tasa at nakatingin sa malayo, ipinaliwanag niya na ginamit ng pinuno ang isang sandatang mas matindi ng daang beses kaysa sa anumang sining ng salamangka, at mas walang awa pa kaysa sa mga itinuturing na demonic arts. Ang sandatang ito ay hindi gawa sa bakal o salamangka, kundi isang bagay na kayang sirain ang katapatan at prinsipyo ng kahit sinong tao. Sa gulat, nagtanong si Sorayang kung mayroon nga bang ganitong uri ng kapangyarihan at paraan na kayang baguhin ang buong kalikasan ng mga pinuno at samahan. Direktang sinagot siya ng Demon Lord sa isang salita lamang, kasakiman. Ito ang tunay na ugat at sandatang ginamit ng pinuno ng alyansa. Ipinaliwanag pa niya ang estratehiyang ginamit ng masamang pinuno. Alam daw nito na upang mapasunod ang mga namumuno at makuha ang ganap na kapangyarihan sa lahat ng sekta at angkan, kailangan munang sirain at baguhin ang kanilang kaisipan at puso. Kapag nasira na ang kanilang paninindigan, kusang-kusang susunod sila at magpapasakop na lamang sa kanya. Ipinagpatuloy ang paliwanag gamit ang isang malinaw na halimbawa. Sinabi ng Demon Lord na hinayaan at tinuruan niya ang mga ito na matikman ang tunay na lasa ng kasakiman at kapangyarihan, parang paghahalo ng nakamamatay na lason sa isang malinis at malinaw na sapa, dahan-dahan ngunit tiyak na kumalat ang lason sa buong sistema ng kanilang samahan. Sa huli, nilinaw ni Sorayang ang kanyang sariling katanungan. Sinabi niya na hindi naman niya tinatanong kung bakit ito nangyari, kundi kung paano ito nagawang posible at may sigawan ng iisang tao lamang. Habang dahan-daw ang kahuna ang isang piraso ng karne mula sa plato, sinabi ng Demon Lord na mayroon lamang isang simpleng paraan upang simulan ang pagbabago. Sa gitna ng tahimik na gabi, ibinato ng Demon Lord ang karne sa tubig na lumikha ng pagtalsik ng tubig. Nagpatuloy ang Demon Lord sa pagsabi na isang pakikipagkumpetensya. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa sinabi ng Demon Lord. Sa ilalim ng tubig, makikita ang maraming isdang tila nagpupumilit na makuha ang pagkain at magsiksikan, na nagpapakita ng epekto ng labis na pagkikipagkumpetensya. Bawat isa ay nagbubukas ng bibig at naghahabol sa puwang at pagkain, isang malinaw na halimbawa ng kung ano ang mangyayari kapag nawala ang tamang ayos at pagkakaisa. Mula sa gusali sa gitna ng tubig, ipinaliwanag ng Demon Lord ang tunay na kalikasan ng pakikipagkumpetensya. Sinabi niya na kung maayos ang sistema at pamamalakad ng isang samahan, nakatutulong ito upang mapalakas at mapabuti ang lahat. Ngunit kung walang matibay na batayan at alituntunin, ito ay nagiging nakamamatay na impluwensya na sumisira sa lahat. Idinagdag pa niya na ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay nagtanim ng binhi ng kasakiman sa pamamagitan ng ganitong paraan, hanggang sa lumikha ito ng malaking lamat at pagkakawatak-watek sa kanilang sariling samahan. Itinuloy pa ang paglalarawan ng masasamang epekto, ipinakita ang kamay na mahigpit na nakahawak sa hawakan ng espada, at ibinalita na hindi sila nag-atubiling gumamit ng marumi at masamang gawain lamang upang manalo sa bawat paligsahan. Wala silang inalintana, ginamit ang lahat ng uri ng pandaraya at karahasan, dahil ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pagtatagumpay at pag-angat ng sariling kapangyarihan. Mas lalong lumalim ang kasamaan ng kanilang gawain. Sinabi pa na nagpalaki at nagsanay pa sila ng mga mamamatay tao na assassins, na inutusan lamang upang pakse ng sinumang maging kalaban at hadlang sa kanilang hangarin. Narinig at naintindihan ni Sorayang ang lahat ng ito,
At sa sobrang gulat ay lumabas ang isang butil ng pawi sa gilid ng kanyang mata. Nakatitig lamang siya habang tila hindi makapaniwala sa lawak at kalupitan ng mga gawaing iyon, na ang mga dapat sanang simbolo ng katarungan ay naging ugat ng karahasan at kasamaan. Sa gitna ng ganitong kaguluhan at pagkakawatak-watek, lumabas sa anino si Dam Seyong at kinuha ang papel ng tagapamagitan, ngunit sa halip na panindigan ang katarungan, siya ay naging laro lamang sa kamay ng iba, habang pinalilibutan siya ng mga namumuno mula sa iba't ibang sekta at angkan na nagtutulak sa kanya na kumampi sa kanila. Ginawa niya ang lahat ng gusto nila, yumuyuko kung inuutos, lumuluhod kung hinihingi, at naging simpleng manika lamang sa ilalim ng kapangyarihan ng alyansa. Sa huli, makikita ang ngisi sa mukha ng tunay na nasa likod ng lahat ng ito, isang ngisi ng tagumpay. Nakamit niya ang kanyang layunin, nakuha ang ganap na kontrol sa lahat, habang ang mga dating makapangyarihang samahan ay naging watek-watek, marumi, at sunod-sunyiran na lamang sa kanyang kagustuhan. Ang buong sistema ng katarungan ay nabaligtad at ginamit para sa sariling kapakinabangan lamang. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, habang ipinapahayag na ang lahat ng napagtanto nilang mali at masama na pala ang mga nangyayari. Sa oras na iyon, hindi na nila maibabalik pa ang dating ayos, at ang lahat ay naipagkalob na sa kamay ng taong kanilang akalaing masusunod lamang sa kanila. Ipinakita ang nakalatag na mandato at utos na hawak ng dalawang kamay, na may malalim na tatak at mga sulat. Ipinaliwanag na nagkamali ang mga pinuno ng mga sekta at angkan sa kanilang akala, sa halip na sila ang nagpapakilos sa pinuno ng alyansa, sila pala ang unti-unting nahuhulog sa kanyang sariling bitag. Ibinunyag ng Demon Lord na nakuha at hawak na ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga masamang gawain, dahil dito, nagkaroon siya ng ganap na kapangyarihan at kontrol sa lahat ng namumuno, walang makatanggi, walang makalaya. Sa gusali sa ibabaw ng lawa, nagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Demon Lord at Sorayang. Ipinaliwanag ng Demon Lord na kasabay ng paglakas ng kapangyarihan at impluwensya ng kalaban, ay lumakas din ang kanyang husay sa martial arts, dahil sa malaking pondo, impormasyon, at kapangyarihan, nakuha niya ang iba't ibang uri ng mahahalagang gamot at lunas na tinatawag na miracle medicines. Tugon naman ni Sorayang na kahit mayroon nito, hindi naman sapat ang gamot lamang upang gawing mas mahusay ang isang mandirigma. Tumugon ang Demon Lord na totoo iyon, ngunit malaking tulong naman ito upang mapabilis ang pag-unlad sa pamamagitan ng pagsasanay. Idinagdag pa niya na sa kasalukuyan, ang galing at lakas ng kalaban ay maihahambing na sa 10 Martial Masters, ang mga pinakadakilang mandirigma sa buong lupain. Binanggit ng Demon Lord na tiyak na mas malakas pa ito kaysa sa kanya at sa mga demonic elders ng kanilang samahan. Bahagyang gumalaw ang labi ni Sorayang at lumabas ang mahinang tunog, habang tila nakangiti ng bahagya sa pag-iisip sa kalagayan ng kalaban. Sa kabila ng lahat ng balita tungkol sa lakas at kapangyarihan ng kalaban, hindi natakot si Sorayang. Sa halip, tumingin siya ng tuwid at puno ng tapang, at sinabing inaabangan na niya ang pagkakataong makaharap at makipaglaban dito. Sa kanyang isipan, nagtanong ang Demon Lord kung ang tanging nagtutulak ba kay Sorayang ay ang dalisay na kagustuhang paksain ng taong iyon. Ipinagpatuloy niya na bagaman maituturing na siyang ganap na true demonic martial artist, hindi pa rin niya tuluyang naitapon ang lahat ng dating ugali at katangian mula sa kanyang nakaraan. Sa huli, nakaupo si Sorayang ng tuwid at payapa, at sinabi ng Demon Lord na hindi mahalaga ang lahat ng iyon, anuman ang mangyari. Ang isang tunay na pinuno at mandirigma ay dapat marunong panatilihin ang kanyang dangal at katatagan kahit sa pinakamahihirap at pinakamasasamang kalagayan. Sa harap ng mesa kung saan nakapatong ang 2 tasang puno ng alak at isang bote na may tatak ng bamboo leaf green liquor, tinanong ng Demon Lord si Sorayang kung dumating ba ito dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa rehiyon ng Shonshi. Walang pag-aalinlangang sumagot si Sorayang na ito nga ang dahilan ng kanyang pagdalaw, ngunit sa kanyang pagkabigla, mahinahon ngunit tiyak na sinabi ng Demon Lord na hindi niya ito may pagkakaloob at papayagan ang anumang hakbang na may kaugnayan dito. Nanatiling nakatuon ang mga tingin ni Sorayang sa Demon Lord, ngunit hindi siya nakapagsalita agad. Tiningnan siya ng Demon Lord ng matagal at binanggit sa kanyang sarili ang kanyang napansin, na ang mga mata ni Sorayang ay puno ng pagmamataas at tapang. Ipinahayag ni Sorayang ng malinaw at may paggalang na siya na ang kasalukuyang young leader. Tugon naman ng Demon Lord na alam niyang ang kanyang sariling guro at pinuno pa rin ang namumuno sa kanilang samahan. Kinilala ni Sorayang ito ng buong pagpapakumbaba. Sa isang tingin lamang,
idinagdag ng Demon Lord na sa mga bagay na hindi naman kailangan, tila masyadong sumusunod at kahawig si Sorayang sa kanyang sariling ugali at kilos. Tumalikod ang Demon Lord at inutusan siyang sumunod sa kanya, nagtanong si Sorayang kung saan sila patungo. Habang naglalakad palayo, ipinaliwanag ng Demon Lord na kailangan ni Sorayang ng mga bagay na magpapatunay sa buong mundo na siya ay tunay na disciple at tagapagmana ng pinuno, maging sa gitna ng kaguluhan sa Zhongyuan at sa mga lugar sa labas ng hangganan ng kanilang lupain. Nakarating sila sa isang lugar na puno ng matatayog at matutulis na bundok, na nakabalot sa makapal na ulap at hamog. Ibinahagi ni Sorayang na sa mahabang panahon ay naramdaman na niya ito. Ngunit ang lugar na ito ay tunay na puno ng hiwaga at kapangyarihan, sumang-ayon ang Demon Lord at ipinaliwanag na ang hangin dito ay payapa at kaaya-aya ngunit kakaiba ang pakiramdam, at puno ito ng spiritual chi na kahawig ng kilalang solitary bamboo grove. Lumawak ang tanawin at nakita ang isang malawak na lambak na puno ng makukulay na bulaklak, luntiang halaman, at malinis na batis. Ipinaliwanag ng Demon Lord na ito ay isang illusionary realm na nilikha at hinubog ayon sa anyo at katangian ng nasabing kagubatan. Nagtanong si Sorayang nang may pagtataka kung ano ang ibig sabihin ng ganitong paglalarawan. Habang iniuunat ang kanyang kamay, ibinunyag ng Demon Lord na ang Solitary Bamboo Grove ay isang sinauna at mahiwagang kagubatan na umiral na bago pa man maitatag ang kanilang samahan, ang Heavenly Demon Divine Cult. Ito ay puno ng mga alamat at nilalang na hindi matatagpuan sa karaniwang daigdig, at nagsisilbing ugat ng marami nilang natutunan at kapangyarihan. Sa loob ng malalim at madilim na kagubatan ng matatayog na kawayan, ipinaliwanag ng Demon Lord na ang lugar na ito ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng mga nilalang na tanging sa mga alamat lamang nababanggit. Idinagdag pa niya na tiyak na nakita na ni Sorayang ang mga ito noon pa man. Kinilala ito ni Sorayang at sinabing nakita nga niya ang mga nilalang nakahawig ng yokai, mga nilalang na karaniwang makikita lamang sa sinaunang akdang Classic of Mountains and Seas. Habang sabay silang naglalakad sa gitna ng luntiang gubat, itinama ng Demon Lord ang akala ni Sorayang. Sinabi niya na ang nasabing aklat ay nakabatay lamang sa haka-haka at imahinasyon ng mga sinaunang tao, kakaunti lamang sa mga nilalang na nakatala rito ang tunay na umiiral sa mundo. Sa pagtataka, nagtanong si Sorayang kung mayroon pang ang ilan sa mga ito na tunay na nabubuhay hanggang ngayon. Walang pag-aalinlangang sumagot ang Demon Lord at itinuro ang isang nilalang na laging kasama ni Sorayang. Nabigla si Sorayang at nagtanong kung ang maliit na Sorrow ba na tinatawag niyang Goldie. Kinumpirma ng Demon Lord na iyon nga ang tinutukoy niya, isang napakabihirang nilalang na kabilang sa mga alamat. Idinagdag pa niya na ito ay may pambihirang kapangyarihan at impluwensya na kayang umabot sa buong mundo. Tinanong ni Sorayang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng Demon Lord na kapag lumitaw ang tinatawag na jackal, siguradong susunod ang digmaan sa lupain kung saan ito naroon. Noon pa man, itinuturing itong hudyat ng kapahamakan at kamatayan, dahil saan man ito makarating, kasunod ang iba't ibang uri ng sakuna at gulo. Malinaw na ipinaliwanag na ito ay naiiba sa mga karaniwang nilalang na nabuo lamang mula sa spiritual chi at sa mga yokai. Ang tanging pag-iral pa lamang nito ay sapat na upang baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa mundo, na taglay nito ang sapat na kapangyarihan at enerhiya upang makialam sa mismong tadhana ng lahat. Habang naglalakad pa rin sa landas sa gitna ng gubat, humanga si Sorayang at sinabing tunay na kahangahangang katangian ang taglay ng nasabing nilalang. Sumang-ayon ang Demon Lord at ipinaliwanag na sa huli, ang lahat ng bagay ay umiikot sa chi, ito ang simula at wakas ng lahat ng galaw at batas ng mundo. At ganoon din ang jackal, ito ay isang nilalang na kayang ulit-ulitin ang siglo ng buhay at kamatayan, na tila walang katapusan ang pag-iral. Sa pagtataka, inulit ni Sorayang ang sinabing katangian, ang kakayahang ulitin ng buhay at kamatayan. Inamin niya na hindi niya akalaing ganito kalaki at kakaiba ang kapangyarihan at kalikasan ng kanyang maliit na kasama, at lalong humanga siya rito. Sa huli, nang matapos na ang pagpapaliwanag tungkol sa nilalang at sa kagubatan, ibinalik ni Sorayang ang tanong sa kanilang pagpunta roon. Marinig ang mahinang tunog ng hakbang habang humakbang ang paa ng Demon Lord sa damuhan. Sa ganitong pagkakataon, nagtanong siya kung ang tinutukoy ba ni Sorayang ay ang Nine Depths Demonic Arts. Lumingon si Sorayang at sumagot ng malinaw, na tila tinitiyak ang bagay na tinutukoy, ang kanyang sariling demonic arts. Sa pagtingin sa malayo, ipinahayag ng Demon Lord ang kanyang pagkilala, sinabi niyang kahangahangang gawa ito.
Sa isang mataas na lugar na malapit sa isang tradisyonal na pavilion, nakatayo silang dalawa habang nakatanaw sa malalabong bundok at ulap sa ibaba. Ibinunyag ng Demon Lord ang kanyang masusing pagsusuri. Alam niya na ginamit ni Sorayang ang mga pamamaraan ng Buddhist martial arts upang baguhin at paunlarin ang karaniwang anyo ng demonic arts. Ipinaliwanag niya na bagaman ang pundasyon ay nakabatay sa masamang sining, ang aral ng Budismo ang nagbigay ng katuparan at buong anyo rito. Idinagdag pa niya na nagtagumpay siyang pagsamahin ang mga ito ng ganap at walang bahid ng pagkakawatak-watek, habang nanatili pa rin ang natatangi at orihinal na katangian ng bawat isa, isang tunay na obra maestra. Gayunpaman, kahit may ganitong pagkilala, idinugtong ng Demon Lord na sa kabila ng lahat ng ganda at galing, mayroon pa ring bagay na nakakalungkot sa sining na ito. Nagtanong si Sorayang ng mahinahon, na naghihintay ng karagdagang paliwanag tungkol sa sinabing kakulangan. Binal ika ng Demon Lord ang paksa at sinabing ang Nine Depths Demonic Arts ay buo at ganap na, wala nang dapat dagdagan at baguhin sa nilalaman at pamamaraan nito. Ngunit muli niyang binanggit na mayroon itong isang malaking kahinaan, at tinanong niya si Sorayang kung alam ba ito kung ano iyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Sorayang at sinabing ang kakulangan ay nasa kasaysayan at pinagmulan nito. Sa gilid ng matulis na bato kung saan sila nakatayo, kinilala ng Demon Lord ang katumpakan ng sagot ni Sorayang. Sinabi niyang tama ito, dahil ang sining na ito ay likha lamang ng sariling gawa ni Sorayang. Idinagdag pa niya na napakabuo at malalim ang nilalaman nito, halos mahirap paniwalaan na iisang tao lamang ang nakalikha ng ganitong ganap at dakilang sistema ng sining ng pakikipaglaban. Isang malapit na tingin sa mata ng Demon Lord ay napuno siya ng lalim ng kanyang pag-iisip. Sa gitna ng malawak na damuhan kung saan humahampas ang mahinang hangin at lumilipad ang mga tuyong dahon, sinabi ng Demon Lord na sa kabila ng lahat, hindi pa ito sapat at kulang pa rin. Agad na nagtanong si Sorayang kung bakit ganito ang kanyang sinabi. Lumingon at tumingin ng tuwid ang Demon Lord kay Sorayang habang ipinaliwanag ang dahilan, dahil siya ang itinalagang young leader ng kanilang samahan. Idinugtong ng Demon Lord na ang ganitong uri ng martial art ay nagsisilbing patunay at tanda na siya ang tunay na tagapagmana, bahagi ito ng matandang kaugalian at tradisyon ng kanilang samahan. Idinagdag pa niya na upang magampanan ng maayos ang tungkulin at pamunuan ng divine cult sa hinaharap, kailangan niyang makabisado at ganap na mapag-aralan ang sining na ito. Makikita ang pag-ikot ng madilim at nagniningning na chi sa paligid ng kanyang kamay habang nagsasalita. Sa gitna ng maitim at mabagsik na kapaligiran na puno ng lakas at kapangyarihan, malinaw na ipinahayag ng Demon Lord ang kanyang desisyon. Ituturo niya kay Sorayang ang sining ng Demonic Emperor Chi. Itinanong ni Sorayang sa Demon Lord ang bagay na matagal na niyang iniisip, kung bakit itinuro rin ng Demon Lord kay Jin Guangyong ang sining ng Demonic Emperor Chi. Matapos ang tanong ay tumahimik siya, naghihintay ng sagot na matagal na niyang inaasam. Sinabi ng Demon Lord na tiyak na narinig na ni Sorayang ang mga ito mula kay Gogu. Nagpatuloy ang Demon Lord at inulit ang bagay na alam na ni Sorayang, na si Jin Guangyong ang itinuturing niyang first disciple. Ibinunyag ng Demon Lord ang katotohanan, si Jin Guangyong ay isang especially iya na ipinadala ng Righteous Heavenly Alliance. Kinilala naman niya ang galing at likas na talino nito, bagaman hindi kasing taas ng kay Sorayang at ng ikalimang disciple. Idinagdag pa niya na sa kanyang akala noon, kahit hindi ito kasing lakas niya, ay aabot pa rin ito sa antas ng Heavenly Demon Realm. Ipinahayag ng Demon Lord ang kanyang sariling katangian, na hindi siya karaniwang nagkakaroon ng malalim na damdamin at pagkapit sa sinumang disciple, ngunit iba ang naging kalagayan kay Jin Guangyong. Ibinahagi niya ang isang mahalagang katotohanan, sa loob ng mahabang panahon, ito ang kauna-unang pagkakataon na natibag at gumalaw ang kanyang puso. Ang damdaming ito ay naiiba sa lahat ng iba pa, at nanatili ito sa kanyang alaala kahit lumipas na ang mahabang panahon. Ipinaliwanag ng Demon Lord kung bakit naging espesyal sa kanya si Jin Guangyong, sinabi niyang higit pa sa likas na galing at talento, ang higit na nagustuhan niya ay ang liwanag at talas ng tingin nito, pati na rin ang kanyang katalinuhan at paraan ng pag-iisip. Hindi naging hadlang sa kanya ang pinagmulan at nakaraan ni Jin Guangyong, wala siyang inalintana kung saan man ito nagmula. Dahil sa kanyang paningin ay sapat na ang tunay na katangian ng puso at isipan. Ibinunyag ng Demon Lord ang dahilan kung bakit hindi niya ipinapatay ni Jin Guangyong kahit nalaman niyang especially iya ito, dahil sa paggalang at pagtingin na kanyang nabanggit, pinili niyang bigyan ito ng pagkakataon sa halip na wakasan agad ang buhay nito.
Ibinahagi ng Demon Lord ang kanyang ginawang plano, ginamit niya ang mahika at illusion arts upang lumikha ng huwad na bangkay na kahawig ni Jin Guangyong, at ipinakita ito sa mga matataas na opisyal at pinuno ng samahan upang maniwala silang patay na ito. Agad na nahulaan ni Sorayang ang susunod na hakbang at tinanong kung dinala ba ito sa Pinolo Hall, ang lugar para sa mga parusa at lihim na gawain. Kinumpirma ng Demon Lord ang tanong ni Sorayang at ipinaliwanag ang higit panggaling ni Jin Guangyong, bagaman mahusay ito sa martial arts, ang kanyang tunay at pambihirang talento ay nasa larangan ng mga formation arrays at mekanikal na disenyo, kaya't maituturing na isa sa pinakamahusay sa buong mundo sa ganitong larangan. Sa pagpapakita ng tanawin ng masalimuot na gusali at malalim na underground maze, ipinaliwanag pa ng Demon Lord kung gaano kalaki ang naiambag ni Jin Guangyong. Ito ang lumikha ng masalimuot na pasikot-sikot na daanan sa ilalim ng kulungan at lalong pinaganda at pinalakas ang mga protection at arrays ng Demonic Judgment Pavilion. Sa gulat at paghanga, inamin ni Sorayang na tunay na kahangahangang gawa ito, habang nakatingin sa malawak at masalimuot na disenyo ng mga pader at daanan. Ipinaliwanag pa ng Demon Lord ang isang mahalagang katangian, hindi batid ni Jin Guangyong kung gaano kalaki at pambihira ang kanyang galing sa pagbuo at disenyo. Ito rin ang dahilan kung bakit siya labis na nahuhumaling sa martial arts, dahil doon lamang niya inaakalang naroon ang kanyang halaga at kakayahan, habang hindi niya namamalayan ang kanyang natatanging talino sa ibang larangan. Sa simpleng pagtango at seryosong tingin, sinabi ni Sorayang na naiintindihan na niya ang lahat ng ito. Sa pagbabalik ng alaala, lumitaw ang anyo ni Gugo, humiling ito ng isang pabor, na sa loob ng isang taon, papayagan siyang makipaglaban at makipagduel kay Sorayang sa tuwing nais niya ito. Ipinaliwanag ng Demon Lord ang epekto ng pangyayaring ito, sinabi niya na matapos ang karanasan kay Jin Guangyong ay ayaw na sana niyang tumanggap pa ng ibang disciples, ngunit kinailangan pa rin niya itong gawin. Ibinahagi rin niya kung bakit itinuro rito ang Demonic Emperor Shi, upang matulungan itong sanayin ang sarili ng mag-isa, at dahil nais na niyang lumayo at hindi na makialam pa sa usapin ng pagpapalitan ng pamumuno at pagpapalit ng tagapagmana, bilang tugon, sinabi ni Sorayang na tila naging walang pananagutan ang ganitong paraan ng pagharap sa mga tungkulin. Mahinahon ngunit matatag na sumagot ang Demon Lord na batid niya ito, ngunit hindi siya nagsisisi sa anumang ginawa niya. Sa paligid ay makikita ang ilang daong lumilipad sa hangin, at ang katahimikan ay nagpapahiwatig na tapos na ang bahaging ito ng kanilang kwento, ngunit marami pa ring aral na kailangang matutunan ni Sorayang mula sa nakaraan. Ipinahayag niya na bagaman naging ganito ang nangyari noon, iba na ang lahat sa kasalukuyan. Ibinahagi niya ang kanyang matibay na desisyon, ayaw na niyang maranasan pa ang kabiguan sa ikatlong pagkakataon, lalo na sa pagpapasa ng pinakamahusay na pamamaraan at sining ng pakikipaglaban na taglay ng buong samahan, ang sining na dapat ipamana ng wasto at tapat. Ibinahagi ni Sorayang ang kanyang pag-aalala, hindi siya tiyak kung kaya ba niyang tanggapin at gamitin ito, dahil baka magkaroon ng salungatan at hidwaan ito sa kanyang sariling likha. Ang Nine Depths Demonic Arts, bilang sagot, mahinahon ngunit matatag na sinabi ng Demon Lord na huwag maging masyadong labis ang pag-aalala. Idinagdag pa niya na hindi sana niya ito ipapasa at ibibigay kay Sorayang kung hindi niya paniniwala ang kaya at karapat-dapat itong hawakan at gamitin ng wasto. Ipinakita ang kamay ng Demon Lord na nakabukas, at mula rito ay lumabas ang maitim at nagniningning na chi, ang dalisay na demonic chi. Sinabi niya na sa pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan, hindi na kailangan ni Sorayang ng napakaraming espada at sandata upang makipaglaban. Nakita ni Sorayang ang lahat ng ito, at sa labis na pagtataka ay nanlaki ang kanyang mga mata habang lumabas ang isang butil ng pawis sa gilid ng kanyang mukha. Wala siyang masabi agad, hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Biglang lumitaw sa paligid ni Sorayang ang apat na matatalim at mahahabang espada, na nakabitin sa himpapawid at napapaligiran ng madilim na alon ng lakas. Nakatayo si Sorayang sa gitna nito, habang nakatingin sa mga sandatang tila nasa ilalim ng kontrol ng kapangyarihang ipinakita. Nakatayo ang Demon Lord sa harap ng mga lumilitaw na espada, at ipinaliwanag ang katangian ng mga ito. Sinabi niya na kahit ang mga pinakamahuhusay na panday at dalubhasa ng samahan ay nahihirapang gamitin at ayusin ang tatlong espadang ito, bukod pa sa Seven Knights Blade, idinagdag pa niya na dahil matagal din ang kailangang panahon upang ito ay maproseso, siya na mismo ang magtutunaw at babaguhin ang mga ito. Sa isang iglap, kumilos ang lakas mula sa kanyang palad at damapo sa mga sandata,
isa-isa ang mga hawakan ng 4 na espada ay nabasag at nagkapira-piraso, kasama ang malakas na tunog ng pagkawasak, ganap na nawasak ang mga ito sa ilalim ng epekto ng kapangyarihang ginamit, at nagkalat ang mga pira-piraso sa paligid. Habang nagniningning ang maitim at asul-asul na liwanag sa kanyang palad, ibinunyag ng Demon Lord ang pangalan ng pamamaraang ginamit, ang Burning Heaven's Scalp of Fire, isang pamamaraan na kabilang sa sining ng Demonic Emperor Qi. Sa huling bahagi, gumamit siya ng buong lakas at iginalaw ang kanyang kamay, na nagdulot ng pagbagso ng kulay pula at itim na alon ng Qi na kumalat sa buong paligid. Sa gitna ng nag-aalab na liwanag na kulay pula, makikita ang mga hugis ng espada na napapaligiran ng matinding init at usok. Sa gitna ng tanawin, makikita ang tunaw na metal na lumulutang at kumukulo sa ere, bagay na tila imposible sa karaniwang batas ng kalikasan. Sa isipan ni Sorayang, puno ng pagtataka, natanong niya kung paano ito naging posible. Nakita niya kung paano ang matigas na bakal ay nagiging likido at dumadaloy sa himpapawid dahil lamang sa tindi ng apoy at kontrol ng Qi. Habang nakatingin sa nag-aalab na liwanag, nakilala ni Sorayang ang uri ng pamamaraang ginamit, ang Burning Heaven's Scalp of Fire. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na bagaman ito ay nakabatay sa demonic true flames, ang lakas, init, at puwersa nito ay higit pa sa lahat ng nakita niya noon, tila walang katumbas at hindi matatawaran. Patuloy ang pagkilos ng tunaw na bakal at apoy, na lumilikha ng bagong anyo habang dumadaloy at nagsasama-sama sa ilalim ng kontrol ng Qi, ang liwanag ay nagiging mas matindi at mas maliwanag. Nakatayo ang Demon Lord sa gitna ng umiikot na madilim at nagniningning na Qi, habang itinataas ang kanyang mga kamay upang gabayan ang proseso, habang ginagamit niya ang buong kakayahan ng Demonic Emperor Qi upang hubugin ang material sa kanyang harapan. Unti-unting nabuo ang isang bagong talam na napapaligiran ng nag-aapoy na apoy. Sinabi ng Demon Lord na gawaing ito na hindi na kailangan ng masalimuot na gawaing panday at karaniwang paghuhulma. Ang lakas ng kanyang sining ay sapat na upang lumikha ng perpektong sandata ng walang dagdag na gawain. Isang malapit na tingin sa mata ng Demon Lord ay nagpapakita ng buong focus at lalim ng kontrol sa kanyang ginagawa. Sa isang malakas na tunog at pagbagsak, ang bagong nabuong sandata ay bumagsak sa lupa sa harap ni Sorayang, na nagdulot ng pagkalat ng alikabok at maliliit na bato. Nakatingin si Sorayang ng gulat at hindi makapaniwala sa harap ng pulang kulay na talim na nagniningning sa natitirang init at Qi. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng umiikot na alon ng Qi at liwanag, ipinaliwanag ng Demon Lord na hindi lamang niya ito hinubog, kanyang nilagyan din ito ng espesyal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Demonic Emperor Qi sa mismong bakal. Ipinagpatuloy niya ang kanyang turo. Tuwing makararanas si Sorayang ng pagsubok at tila pader na humaharang, kailangan niyang palawakin ang kanyang kamalayan at pandaman ng Qi, at sundan ang bakas ng kanyang sariling Qi na naiwan sa sandata. Ito ang magiging gabay at tulong sa kanya. Sa isipan ni Sorayang, patuloy ang kanyang pagkamangha habang nakatingin sa sandata. Napagtanto niya na hindi lamang ito nilikha mula sa apoy at bakal, kanyang nilagyan din ito ng dalisay na Qi, bagay na lumalampas sa kakayahan ng karaniwang tao at tila higit pa sa hangganan ng makakaya ng sinuman. Sa huli, idinagdag ng Demon Lord na ang natitira na lamang ay sa kanya na ang gawain, siya na ang bawalang maghanap at gumawa ng angkop na lalagyan at takip para sa sandatang ito, dahil nasa kanya na ngayon ang tungkuling gamitin at pangalagaan ito. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng tahimik na tanawin, may bakas ng paggalang at damdamin sa kanyang mukha habang dahan-dahang binibigkas ang kanyang pasasalamat. Tahimik lamang ang Demon Lord sandali habang humihinga ng malalim at dahan-dahan, parang pinapagaan ang bigat na dulot ng paggamit ng matinding lakas ng Burning Heaven's Scalp of Fire. Sa isipan ni Sorayang, napansin niya ang pagbabago sa kanyang anyo, tila iba ito kumpara noong huling beses silang naglaban, at naramdaman niyang ang pagod ay unti-unting lumilitaw sa katawan ng Demon Lord. Habang bahagyang nakatalikod ang Demon Lord, lalong naging malinaw sa isipan ni Sorayang na ito ay pagod na mula sa ginawang paglikha at paggamit ng dakilang kapangyarihan. Agad siyang nagsalita upang ipaalam na kailangan na nitong magpahinga at mag-ipon ulit ng lakas. Dahan-dahang lumingon ng Demon Lord, at sa kanyang mukha ay wala namang bakas ng kahinaan kundi tiyak na pasya. Malinaw niyang ipinahayag na magsisimula na siya agad sa pagtuturo ng Demonic Emperor Qi, ang pinakamalalim at pinakamakapangyarihang anyo ng Qi sa buong samahan. Ipinaliwanag ng Demon Lord na kahit isa sa alang-alang pa ang antas ng kanyang sariling martial realm,
Ang ganitong uri ng pagsasanay ay tatagal pa rin ng 3 araw at 3 gabi ng walang patid. Sumagot naman si Sorayang ng mabilis at tiyak, tinatanggap niya ito ng buo, dahil alam niyang ito ang kailangan upang ganap na maunawaan at makuha ang sining na ito, kasabay nito ay ang mahinang halakhak ni Sorayang. Nakatuon ang buong pansin ng Demon Lord, at nagbigay siya ng maikli ngunit mahalagang utos, kailangan ni Sorayang na mag-focus at magtuon ng buong isipan at damdamin. Sa gitna ng kulay pula at madilim na alon ng liwanag at chi, napagtanto ni Sorayang sa kanyang sarili na sa maikling sandali ay tila nakalimutan niya kung sino at anong uri ng tao ang kanyang kaharap, isang nilalang na higit pa sa karaniwang hangganan, at hindi natitinag kahit sa gitna ng pagod. Lumipat ang tanawin sa isang matayog na dako, isang gusaling parang pavilion na nakatayo sa tuktok ng matulis at yelong bato, sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan kung saan bumabagsak ang mga butil ng nyebe. Sa isang iglap, narinig ang malakas na tunog ng pagkabasag, isang malaking mangkok na may berda ng ginto ay nabiyak sa daan-daang piraso. Makikita ang nakabukas na palad ng Demon Lord, na nanginginig ng bahagya habang dito dumadaloy ang matinding at makapal na chi. Habang dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay at tinitingnan ito ng masusi, sa kanyang sarili ay inamin niya na napagod na siya at labis na naubos ang kanyang lakas dahil sa ginawang paglikha ng sandata at paggamit ng matinding kapangyarihan. Sa pag-uupo sa isang mababang upuan sa harap ng maliit na mesa, ipinaliwanag niya ang kanyang mahabang paglalakbay sa mundo ng kapangyarihan. Sinabi niya na 20 taon na ang nakalilipas mula nang malampasan niya ang hangganan ng Ultimate Demon Realm at makapasok sa tinatawag na Unknown Realm. Idinagdag pa niya na tinatawag din ito ng iba bilang Divine Transformation Realm, ngunit mahirap itong lagyan ng tiyak na pangalan, dahil ito ay isang antas na lalong lumalalim habang tinutuklas, at sa isang tiyak na punto ay lumalampas pa ito sa anumang inaasahan at batas na alam ng tao. Sa isang masusing pagtingin sa kanyang mukha at tindig, ipinaliwanag niya na anuman ang tawag dito, Transcendent Demon Man at Divine Transformation Realm, ang tiyak na katangian nito ay ang lakas ng enerhiya. Kapag narating na ang ganitong antas, ang chi na taglay ng katawan ay nagiging kasing lawak at walang katapusan gaya ng karagatan, na hindi nauubos at laging umaagos. Ipinahayag niya na ang kanyang katawan ay naging sisidlan para sa buong universo, isang antas na tila sumusupil pa sa mga likas na batas ng kalikasan dahil sa walang hangganang chi na taglay nito. Gayunpaman, idinugtong niya na kahit may ganitong kalagayan, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng pagod matapos hubugin ang demonic blade gamit ang kanyang sariling lakas. Inamin din niya na bagaman isinilang siya bilang tao at tinatawag na ngayoy Diyos, hindi pa rin niya maipakita ng buo ang tunay at ganap na kapangyarihan ng isang Diyos. Lumipat ang tanawin sa dalawang magkaibang tagpo, sa itaas ay makikita silang nakaupo sa isang balkonahe habang nagpapalitan ng inumin, at sa ibaba naman ay nakita ang alaala ng matinding labanan kung saan si Sorayang ay sumusugod gamit ang malaking espada habang nakaharap sa kanya. Sa gitna ng mga ito, iniisip ng Demon Lord na tila kahit siya ay kailangan ding dumaan sa pagbabago at paglipas ng panahon, at walang nananatiling pareho magpakailanman. Itinanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya nagsisikap ng husto ngayon, gayong matagal na niyang ipinagkait ang kanyang tiwala at damdamin sa sinumang disciple, maliban na lamang kay Gogu. Mahigpit niyang hinahawakan ang isang bote, sa kanyang isipan ay lumabas ang posibleng dahilan. Marahil ay nais lamang niyang subukan kung nagbago na ba ang kanyang tiwala sa mga tao, kung nananatili pa rin ito, o kung tuluyan na itong nawala at naglaho sa paglipas ng panahon. O kung ito ay tuluyan nang nawala at naglaho sa alaala. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 30 taon ay nilimitahan niya ang kanyang mga kilos at gawain sa labas ng samahan. Ginawa niya ito upang maghintay ng tamang panahon, hanggang sa maging handa na siyang tapusin ang lahat bilang isang Diyos. Habang humihigop mula sa bote at nakatingin sa malayo, binigkas niya ang pangalan ni Sorayang at sinabing sa wakas ay nakikita na niya kung kanino maipapasa ang tungkulin at responsibilidad na matagal na niyang dala. Ipinahayag niya na sa tingin niya ay maaari na niyang ipagkatiwala ang tungkuling ito kay Sorayang, ang maging tagapagmana at tagapagpatuloy ng kanyang landas at kapangyarihan. Habang nakalapit sa kanyang bibig ang bote, nakaupo siya ng tuwid at matatag sa harap ng mababang mesa, hawak ang bote sa kanyang kamay. Sa huling pagkakataon, binigkas niya ang kanyang nais na mensahe, ang paalala na lumipad ng mataas at malaya, nang walang harang at takot. Lumipat ang tanawin sa isang marikit at makulay na gusali na may pulang pader, itim na bubong, at gintong tuktok.
Ito ang Heavenly Demon Divine Cult Military Office, isang lugar na mahalaga sa samahan at sentro ng kanilang kapangyarihan at gawain. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan, sa isang sulok, makikita ang balikat ni Sorayang kung saan nakasabit ang isang mahabang bagay na nakabalot at nakatali ng maigi. Ang kausap niya ay nakatingin dito ng may pagtataka at kuryosidad, at sa isipan at salita ay nagtanong kung ano ito at kung bakit naroon sa kanya ang ganitong bagay. Humarap si Sorayang ng may bahagyang ngiti at kalmadong mukha, ipinaliwanag niya na ito ang bagong espada na ginawa at ibinigay mismo ng Demon Lord para sa kanya, ang sandatang nilikha mula sa apoy at lakas ng Burning Heaven's Scalp of Fire. Nanlaki ang mga mata ni Yusong sa gulat at hindi makapaniwala, inulit niya ang sinabi ni Sorayang at tinanong kung totoo bang ang Demon Lord mismo ang gumawa ng sandata para sa kanya. Agad din niyang naalala ang mga dating gamit ni Sorayang, at tinanong kung ang 4 na espada na dati niyang hawak ay ang mga ginamit at tinunaw upang mabuo ang bagong sandatang ito. Inamin ni Yusong na hindi siya masyadong bihasa sa mga usaping martial arts, ngunit kahit para sa kanya ay tila imposible at labag sa karaniwang batas ang ganitong gawain. Bilang sagot, sinabi ni Sorayang na kahit siya ay nakita lamang ito sa unang pagkakataon noon pa man, na isa ring himala sa kanyang paningin at karanasan. Sa pagtingin ng masusi sa mukha at kilos ni Sorayang, napansin ni Yusong na ang malaking pagbabago. Nagtanong si Sorayang kung bakit siya tinatitigan ng ganoon, dahil hindi siya komportable sa pakiramdam. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yusong ang dahilan, mas magaan, mas payapa, at mas malaya ang anyo at kilos ni Sorayang kumpara noong nakaraang 3 araw, na tila nawala na ang mabibigat na pasanin na dala-dala niya noon. Biglang nanlaki palalo ang mga mata ni Yusong, at sa isang iglap ay naunawaan niya ang lahat. Sa kanyang isipan at salita ay lumabas ang katotohanan, natanggap at namana na ni Sorayang ang Demonic Emperor Qi, ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang uri ng Qi ng buong samahan. Sa gulat at pagtataka, nagtanong si Sorayang kung paano ito nalaman agad at kung bakit tila masyadong matalas ang kanyang pakiramdam, kahit pa inamin ito na hindi masyadong marunong sa usaping sining ng pakikipaglaban. Bilang ganti, sinabi naman ni Yusong na mas lalong siyang namangha. Sa loob lamang ng 3 araw ay naintindihan at nakuha na ni Sorayang ang ganitong malalim at mahirap na kaalaman at kapangyarihan. Habang hinahawakan ang gilid ng kanyang buhok at tila inaalala ang hirap ng nakaraang mga araw, ipinaliwanag ni Sorayang na hindi naman niya lubusang nakuha ang lahat ng bagay ng buong buo. Ang kanyang ginawa lamang ay aralin ang mga pangunahing batayan at prinsipyo kung paano gumagana ang Demonic Emperor Qi, at isaulo ang natitirang bahagi ng itinuro sa kanya. Idinugtong pa niya na tila halos mapagod at masikip ang kanyang isipan dahil sa dami ng bagong kaalamang kailangang tanggapin at intindihin sa maikling panahon. Sa isang malapit na tingin sa mukha ni Yusong, makikita ang labis na pagkamangha sa kanyang mga mata. Sa kanyang sariling isipan ay umusbong ang damdamin na ito ay isang bagay na nakakapagpangilabot at tunay na kahangahangang pangyayari. Hindi siya makapaniwala sa bilis at galing ng pagkatuto ni Sorayang. Sa kanyang isipan ay lumabas ang malalim na katotohanan, karamihan sa mga tao ay nahihirapan at nangangailangan ng mahabang panahon upang makabisado kahit isa lamang sa 10 great demonic arts. Samantalang ang Demonic Emperor Qi ay itinuturing na pinakaulo at pinakamahalaga sa lahat ng sining ng demonyo. Ito ay bahagi na mismo ng kasaysayan at pinagmulan ng kanilang kapangyarihan, lalong tumindi ang pagkamangha habang iniisip na sa loob lamang ng 3 araw ay naunawaan na ni Sorayang ang mga batayan ng ganitong dakilang kaalaman. Lumipat ang tanawin sa loob ng isang silid kung saan ang liwanag ay pumapasok sa pamamagitan ng bintana. Habang ibinubuhos ang inumin mula sa ceramic na pitchel patungo sa tasa, ipinahayag ni Yusong ang kanyang tunay na nararamdaman. Bagaman medyo alanganin siyang sabihin ito, ang galing at antas ng martial arts ni Sorayang ay labis na kahanga-hanga at pambihira, kaya't minsan ay tila hindi akma at hindi angkop para sa kanya ang maging pinuno ng samahan. Bilang sagot, sumang-ayon naman si Sorayang at inamin na kahit siya ay minsan ding nakakaramdam ng pagkabagabag at hirap dahil sa tungkuling ito. Pagkatapos ay idinagdag ni Yusong na mula ngayon ay maaari na siyang kumilos at makipag-usap ng mas maluwag at walang formalidad sa harap ni Sorayang. Nakatingin si Sorayang ng may pag-asa habang nagtatanong kung totoo ba ang sinabi ni Yusong, na maaari na silang mag-usap ng walang formalidad, habang si Yusong ay naisuka niya ang kanyang inumin dahil sa sinabi ni Sorayang. Sinabi ni Yusong na nakita na niyang handa na si Sorayang sa ganitong uri ng pakikitungo, bilang ganti.
ipinaliwanag ni Sorayang na sa katotohanan ay hindi na niya nais na gamitin pa ang masyadong formal na pananalita kapag kausap si Yosong. Inilapit ni Yosong ang kanyang kamay sa isang malawak na mapa na nakalatag sa mesa, at itinuro ito ng masusi. Ipinaliwanag niya na ito ang detalyadong mapa ng Shonshi, kung saan maging ang pinakamaliliit na daanan, daang lupa, at mga lihim na rutang daanan ay nakamarka ng buo at malinaw, walang bahagi ang naiwan na hindi nakilala. Habang hawak ang kanyang tasa at nakatingin sa mapa, idinugtong niya na ang kagamitang ito ay mahalaga at kailangan ni Sorayang para sa kanyang darating na paglalakbay at misyon. Nanatiling tahimik sandali si Sorayang. Sa isang maikling ganita at alaala, makikita ang anyo ni Chan Hanji nakatayo sa likuran ni Sorayang. Sa isipan ni Sorayang ay inamin niya na bagaman kilalang-kilala niya ang rehiyon ng Shonshi ng higit pa sa karaniwang tao, tinanggap pa rin niya ang regalo at tulong ng buong puso at pasasalamat. Sa huli ay binigkas niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Huminto sandali si Yosong at nagpakita ng seryosong anyo. Binanggit niya na bagaman nakahanda na ang lahat, mayroon pa ring isang mahalagang suliranin na kailangang harapin. Agad na nagtanong si Sorayang kung ano ito. Ipinaliwanag ni Yosong ang dahilan. Ayon sa kanya, dahil sa kalikasan at lihim na katangian ng misyong ito, hindi siya maaaring samahan ng isang malaki at kapansin-pansing bantay at pangkat ng mga mandirigma. Lumipat ang tanawin sa isang mapa na nagpapakita ng mga hangganan at ruta, kung saan makikita ang sitwasyon sa hilaga ng Yangtze River. Ipinaliwanag niya na ang lupang ito ay nasasakupan ng Righteous Heavenly Alliance, at kapag napansin ng mga kalaban ang pagdami ng mga demonic martial artists na sabay-sabay na kumikilos, agad nilang ituturing itong isang malaking banta at panganib. Idinugtong pa niya na sa ganitong kalagayan, mas magiging mapanganib pa kung dadami ang kasama, dahil mas madaling makita at masusugatan ang buong grupo. Patuloy ang pagsusuri sa mapa at posibleng mangyari. Sinabi niya na kahit pabawasan ang bilang ng kasama, hindi pa rin ito ganap na makalutas sa suliranin. Kung sakaling makilala at mapansin ng mga kalaban ang presensya ni Sorayang, agad silang magpapadala ng kanilang puwersa upang harapin siya. Hindi sila kikilos ng padalos-dalos lamang, ngunit tiyak na hindi rin nila hahayaang kumilos siya ng malaya at walang hadlang sa kanilang teritoryo. Nagtanong si Yosong kung ano na ang magiging hakbang at pasya ni Sorayang ng mga nabanggit na panganib. Mahinahon lamang na ibinaba ni Sorayang ang kanyang tasa sa mesa. Nagsalita siya na hindi na kailangang labis na mag-alala at mag-isip ng masyadong malalim. Mayroon na siyang nakahandang paraan at plano sa isipan. Sa pagpapatuloy ng usapan, idinagdag pa niya na sa huli, ang pinakamahalaga at pangunahing layunin ay makapasok ng ligtas at walang sagabal sa teritoryo ng Shonshi. Agad na sinagot siya ni Yosong at nagtanong kung mayroon na ba siyang tiyak na ideya at paraan na gagamitin. Ipinaliwanag ni Sorayang na mayroong isang taong kasalukuyang nananatili sa kanilang lugar, isang individual na sa katotohanan ay itinuturing na bihag at hostage, ngunit tinatawag at tinatrato na lamang na parang isang karangalang bisita. Tumahimik sandali si Yosong. Nagpatuloy si Sorayang at ibinunyag ang kanyang plano. Ang nasabing babae ay matagal nang walang ginagawang anuman at nananatili lamang sa lugar, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging angkop at tamang pagkakataon upang gamitin siya para sa kanyang misyon. Lumipat ang tanawin kay Sandrine, na biglang nagpakita ng reaksyon ng gulat, habang ang kanyang kamay ay inilapit sa kanyang mukha. Sa isang iglap ay napahinto siya at biglang bumahing ng malakas. Nasa labas na ng gusali, sa isang malawak na patio na may tanawin ng mga pulang pader at gusali ng samahan, nakatayo si Sandrine habang yumayakap sa sarili at nanginginig ng bahagya. Sinabi niya kay Ang Hua na tila malamig ang panahon sa kanyang pakiramdam. Bilang sagot, tumingin si Ang Hua nang may pagtataka at ipinaliwanag na hindi dapat maging ganito kalamag dito, dahil sila ay nasa timog na bahagi ng lupain, ang lugar na kilala bilang South, kung saan karaniwang mas mainit ang klima.